ikulong si Martin Romualdez. Ikulong si Martin Romualdez. Yan na po yung lagyan natin ng tamang konteksto. Kagaya po ng aking pagsama sa inyo kaninang pananghalian, basag na po yung glass ceiling. Yung napaka-delicate na glass ceiling na pinaka-iingat-ingatan ng marami niyang kabaro at kapwa-tulisan sa gobyerno at kapwa-tulisan niya sa mababang kapulungan at siguro sa Senado, yung pinaka-iingat-ingatan nila, basag na po yung pula. Tumagos na kay Martin Romualdez. Hindi na maiiwasan yung pilit nilang iniiwasan. Yung mabanggit paulit-ulit sa pananagutan at kinalaman ni dating Speaker Martin Romualdez sa malawakang kurakutan, talamak na nakawan at garapalang pagnanakaw ng pera nating mga Pilipino. Sinisingil na po si Martin Romualdez ng kanyang pagmamalabis sa kanyang kapangyarihan. Kagaya po ng lagi ko sinasabi, para kayo ay hindi magkamali sa larangan ng public service, always side with the Filipino people. Always side with the Constitution. Always work for the upholding, defending, and respect for our Constitution. Yung effort po, however huge, gargantuan yung effort man ninyo, labis-labis ang pera, nasa laulain ang ating saligang batas. Tatandaan po ninyo, pati sa lahat na magtatangka, there is more permanence in our Constitution than the very temporary office or term or of office that you are enjoying. Kayo po ay may termino. Kung meron pong isang karakteristik ang saligang batas ng kahit na anong bansa, yan po yung karakteristik o yung degree of permanence. Hindi po ito basta-basta malulusaw dahil lamang sa kapritsyo ng iisang tao, ng iilang pamilya o iilang angkan. Ito po nagsimula ang problema ng Marcos Jr. administration sa pamumuno ng magpinsan na si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. Hindi na po maiiwasan. Basag na po yung very fragile, very delicate, very, very thin glass ceiling. Tumagos na po kay Martin Romualdez. Kanina ay nagbigay na ng kanyang pahayag, maanghang na pahayag si dating Senate President Chis Escudero. Sarsuela at script at pambubudol ni Tambaloslos labanan. Essentially, yan ang konteksto ng naging privileged speech ni former Senate President Chis Escudero. Magbalik tanaw tayo, just a few weeks ago, 2 months ago I think to be exact, habang ginagawa yung tamang direksyong pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng pamumuno ng dati nitong chairman na si Senador Dante Marcoleta. Habang dinidinig, nagkudita na sa Senado, meron ng change of leadership pagka po sila nag-plenary na. At hindi alam ni Senador Dante Marcoleta na papalitan na rin pati siya bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ano ho yung nag-trigger? Ano po yung naging dahilan? Ito po yung nung nag-testify na yung mag-asawang Diskaya na itinuturo si Saldico at si Martin Romualdez bilang beneficiary nung tongpats, nung patong, nung 25%, 30% na komisyon o rebate or cashback pagdating po sa flood control programs. Ano pa ho nangyari doon? Pinangalanan ni mag-asawang Diskaya yung hindi bababa sa 17 kongresista. Diba? Andyan pinangalanan eh. Kanina binanggit uli ni Senador Chis Escudero yung pangalan ng isang dating kongresista ng Quezon City. Na as per Mr. Diskaya, ito raw po yung palagi ang nagbabanggit sa pangalan ni Martin Romualdez na kabahagi doon sa tatanggapin niyang pera mula sa Diskaya Couple. In short, pumapapil pa itong bagman at kolektor. 17 po yung binanggit na kongresista. Hanapin ko lang po mamaya sa aking notes. 17 yan. At nung nag-plenary session na ho, tinanggal si former Senate President Chis Escudero. Pinalitan din si Senador Dante Marcoleta. Diba? So dito natin makikita na talagang merong organized and concerted effort na huwag pasiritin ang agos ng korupsyon papunta kay Martin Romualdez. Tila bawal banggitin
ang kanyang pangalan sa lahat ng pagdinig. Tila bawal banggitin ang kanyang pangalan sa kahit na anong interview. Kaya mamaya ho ay mag-newscast na yung mga mainstream media. Dito na lang ho kayo. Titingnan lang naman ninyo kung anong spin na naman nila eh. Baka mamaya dyan sa headline ng mga mainstream media, ang masama bigla si Senador Dante Marcoleta at saka si Senador Chis Escudero. Baka hindi banggitin na talagang paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ni Martin Romualdez bilang isa sa ulo ng pugita, yung pugita ng flood control funds corruption. Isa sa ulo ng pugita na patuloy na sumasakal sa ating pambansang budget. Ulit-ulit ko rin sinasabi, the Alpha and the Omega, hindi po ito yung construction firm ng mag-asawang Diskaya, kundi the Alpha and the Omega, yung simula't katapusan ng pagnanakaw at korupsyon sa ating bansa, nakaugat po iyan sa ating taunang budget. So binanggit po ni Chis Escudero, huwag tayong sumakay, huwag tayong magpabudol sa sarswela at script ni Martin Romualdez. At malinaw po dyan, naglahad din siya na mas malaki pa ho yung budget na inilaan sa Flood Control Department or Department of Flood Control kesa sa regular department, yung Department of Agriculture. Kaya wag din ho tayo magpapabudol na sinasabing priority ng Marcos Jr. administration ay palaguin ang agrikultura, ang sektor ng agrikultura, ang pagsasaka, ang pagtatanim, ang pangingisda. Hindi ho. Hinigop nila yung pondo instead of putting it where it matters the most, sa Department of Agriculture, to provide us food security. Sadly, hindi po ako fan ng food security. Bakit? Bata pa ho ako, food security na. Hindi na po tayo graduate sa terminong food security. Dapat po kung ginamit yung pera nating mga Pilipino, really to address yung ating food security, we should be talking now of food sovereignty. Talagang may laya na tayo sa kagutuman. Ngayon no, meron pa rin tayong food insecurity eh. Dekada na po ang tinakbo nito. Food insecurity pa rin. Ang pangako, food security pa rin. Dapat po food sovereignty na. Higit na mas mataas na antas ng seguridad, yung food sovereignty. Yung food security, tayo lang. Kaya nating pakainin at hindi magutom ang ating populasyon kung ano man ang mangyari, kaya ng COVID. Pero yung food sovereignty, kaya na po natin magpakain ng mga kapitbahay. Pwede tayong magbenta ng bigas, magbenta ng mga livelihood natin, magbenta ng mga livestock natin, magbenta ng mga isda. Pero hindi ho tayo umabot doon eh. Nandun pa rin tayo, napako po tayo sa food insecurity. Why? Ninanakaw ang pera natin. Ano? So mahalaga ito na pinag-uusapan natin. Sinabi rin ni Chis Escudero, naging tapat daw siya at totoo sa kay Bongbong Marcos. Ang sabi niya, sinabi ko ang tapat at totoo kay Pangulong Marcos. Sabi po ito, wika po ito ni Chis Escudero. Yung anong nangyayari sa budget. Therefore, kaya mahalaga na ni-note ko ito, ibig sabihin, mulat po ang kaisipan ni Bongbong Marcos sa anumalyang nagaganap sa ating taunang budget. Bakit? Nasa record na po ng Senado yan. Hindi po pwedeng itanggi at marami pong nanonood kanina. Sinabi ko ang tapat at totoo sa kanya referring to BBM. Sinabi niya na kung paano sinasalaula ang taunang budget ng tandem ni Martin Romualdez at Saldico. Anong ginawa ng Bongbong Marcos? Wala. So ano ibig sabihin nun? Kasabwat ka din. Hindi pwede na sasabihin mong hindi mo alam, kagaya ng ginagawang paghuhugas kamay ngayon, alam niya sino nagpatotoo? Dating former Senate President. Sinabi sa kanyang pahayag kanina sa floor ng Senado na sinabi niya ang tapat at totoo sa kanya. Sa kanya referring to Bongbong Marcos. Alam ni Bongbong Marcos ang nangyayari sa ating taunang budget. And yet, he signs the proposed or the General Appropriations Bill for the last 3 years. Hindi niya pwedeng sabihin, hindi niya nalalaman. Maganda rin yung naging revelasyon ni Senador Chis Escudero na talagang inabuso at ginamit at ito raw ay pinatotohanan din ng isa niyang kapwa niya mambabatas, si Congressman Toby Tiangco, na ginamit po yung pondo ng Pilipinas para obligahin ang pagpirma ng mga kongresista sa huwad at unconstitutional at illegal at invalid na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte.
ginamit po yung 4-letter release. Sinabi ni Chis Escudero na ito'y pinangako na i-release agad, kung hindi sila mabibigyan ng pondo. This was days leading to the opening of the national campaign, wala pa po yung local. Pero makikita natin, the motivation of those who signed, pera. Yung mga kongresista, pera. Pera ang motivasyon nila sa pagpirma, kanya nga po kalokohang nabasa nila yung impeachment complaint. Ang problema ring isa, yung chairman ng COMELEC, bahagi po ng aparato ni Martin Romualdez eh. Sinabi rin ito ni former Senate President Chis Escudero. Kaya siya nakakaharap ngayon sa isang kaso, yung kanyang campaign contributor noong 2022, dahil brinaso, tinakot ang COMELEC na kung hindi ko aprubahan, pahirapan ko kayo sa budget. Maaring nangyari yan, pero hindi lang din yun yung dahilan. Yung chairman po ng COMELEC na si George Garcia, willingly, kasabwat po iyan eh. Ang dami na pong pagpapatunay. Paanong naupo yung asawa ni Martin Romualdez? Yung YEDA. Malinaw po sa ating saligang batas. Saligang batas na po ito hindi pwedeng mas mataas ang COMELEC. Lalong hindi pwedeng mas mataas ang chairman ng COMELEC na si George Garcia sa ating saligang batas. Ulitin ko dito nagsimula ang problema ni Bongbong Marcos. Dahil nakinig siya na sasalaulain nila ang ating saligang batas gamit ang Peking People's Initiative, nagka-windang-windang na ang kanyang administrasyon. Ganon din dito sa COMELEC. Paanong nakaupo yung asawa ni Martin Romualdez? Malinaw sa ating saligang batas na walang sino man, kahit ano pa ranggo mo, ano pa posisyon mo na elected ka, walang sino man ang pwedeng manilbihan ng more than 3 consecutive terms. Tapos na po yung 3 consecutive terms nung YEDA. Pang-4th niya na po ngayon. And yet, pinayagan ni George Garcia. Kasali po ang COMELEC talaga sa aparato ni Martin Romualdez. Pangalawa, yung kongresista ng Maynila, si Benny Abante. Paanong naupo si Benny Abante? Malinaw din po ang jurisprudence ng Korte Suprema. Ang jurisprudence ang sinasabi, yung wreath of victory cannot be awarded to a repudiated loser. Sa Tagalog po, yung pagpapatunay po ng tagumpay o yung bulaklak ng tagumpay ay hindi mo maaaring isabit sa liig ng isang sertipikadong talunan. Talo po yung Benny Abante. Any which way you look at it, for the sake of discussion na na-disqualify or disqualified sadya, yung kanyang kalaban, hindi po pwedeng i-award dahil nagbotohan po sa Maynila At ayaw na po ng mga taga Maynila yung distrito ni Benny Abante kay Benny Abante. So dito makikita natin, willingly accomplice po si George Garcia ng COMELEC.